Kaya sa oras po itong minamahal, muli po natin papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa magitan ng mga buhay na patotoo na ipapahayag ng ilan po sa ating minamahal kapatiran na lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit bago yan, minsan na pong nagpapaabot sa kataas-taas ang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at parangal, una at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at iganaganan ng Pastor, our dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, a man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat, sa mga nagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating mga beloved preachers, beloved ordained preachers, at sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal na bisita. Welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen? Mahal, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit kinakailangan po natin ipahayag ang dakilang patotoo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang sabi ng unang Pedro 2:9, datapat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Ano pong layunin ng mahal? Upang ating ipahayag ang marilag at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipapahayag po ng ilan po sa ating mga kapatiran ang mga dakilang patotoo, patunay na ang Diyos ay kasama natin. Amen, praise God. At akin mahal, akin na po nga pinaghahanda ang ilan po sa ating mga kapatiran na magpapahayag ng mga dakilang patotoo, pagpapalang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin na po pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Salvador, ating beloved sister Ana De Luna, ating beloved brother Jimmy Tubis, ating pong beloved sister Marisa Cabaluna, at ang ating pong beloved brother July Ibon, at ang ating pong beloved sister Merly Cortez. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, purihin po ang ating dakilang Diyos, ating mahal na magsimula na sa mga dakilang patotoo. At akin na pong pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Mario Salvador. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri at pagdakila ay para sa ating pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Taos pusong pagbati, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor, Will Estrada Almeda, maging sa mga beloved children, patuloy na pag-alala sa pinagpalang buhay, banal na turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor, Lina C. Almeda, pagbati rin po sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa ng ating beloved preacher, maging sa kanyang mga ibahay, mga minamahal, maging sa inyo mga minamahal kong kapatiran, baguhan, datihan, welcome po kayo sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na may bahagi ko, mga minamahal, ang aming buhay, mga minamahal, kung paano kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dati nga po, mga minamahal, ako po'y isang naging service sa banal na gawain ito. Habang hinahatid ko po yung mga minamahal, mga kapatiran natin sa lugar ng Lemery, dahil doon pa po yung ating gawain, andun po yung mga kapatiran na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Sila po'y sinisiram po ako, mga minamahal, nang sabi sa akin, brother, pumasok ka sa loob, pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, talagang grabe po yung katigasan ng aking puso, mga minamahal, dahil ang akala ko po noon, ang Diyos ng aking mga magulang, yun na po yung aking Diyos, mga minamahal. Subalit napakabait ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nakalayo pa po ako, mga minamahal, nakapag-abroad. Hindi ko sukat akalain, mga minamahal, ayun po pala'y kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po sa aking karamdaman sa spinal cord sa ibang bansa, mga minamahal. Talagang nandun nga po, mga minamahal, na gusto po akong operahan, mga minamahal, dahil nga po sa aking spinal cord. Nandun po yung pag-iisip ko, mga minamahal, na baka ako'y turukan na lang na para matapos ang aking buhay, para hindi na pabigat sa kumpanya.
pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, talagang pumirma po ako ng waiver sa katunayan. Ayaw ko po magpa-opera mga minamahal. Ang sabi ko sa aking sarili, ako'y tulungan niyo lang na makauwi dito sa atin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po dito sa atin mga minamahal, hindi ko po sinasabi sa aking beloved wife na ganun po yung nangyari sa akin doon mga minamahal. Pagdating ko po sa amin mga minamahal, nagulat po yung aking mahal na asawa sapagkat ang anyong abang lingkod talagang lugmok na po sa karamdaman. Hila po yung paa mga minamahal, hirap na hirap lumakad mga minamahal. Nagpasikan opinion po ako mga minamahal sa regional hospital mga minamahal. Alam niyo po ang sabi sa akin ng doktor, pag hindi ka naoperahan, mamamatay ka. Pero mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun pa man mga minamahal, talagang ang sabi ng doktor, hinihingan po ako ng 100,000 sapagkat alam niyo po mga minamahal, talagang wala po akong maibigay na 100,000 mga minamahal. Na ang sabi sa akin ng doktor, pag hindi ka naoperahan, mamamatay ka. Malalason ka ng iyong dugo. Mabubulok yung spinal mo. Alam niyo po mga minamahal, mayroon po kaming isang kapitbahay, Sib, sa banal na gawaing ito. Siya po'y nagsishare sa aking beloved wife. Alam niyo po, ang aking beloved wife noon, may taglay din po siyang karamdaman. Nandun din po yung pag-uugali niya, mga minamahal. Alam niyo man po, mga minamahal, ang gawa ng sanlibutan, mga minamahal. Siya po'y talagang, kumbagamat, mga minamahal, kulang na lang magpalit kami ng kasuutan, mga minamahal. Dahil sa kanyang pag-uugali, mga minamahal. Pero mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po yung unang nasib, mga minamahal, na sa halip ang inyong abang lingkod dahil nga po may karamdaman po ako. Sila po ang unang dumalo, mga minamahal. Sa loob ng 1 buwan, mga minamahal, yung aking asawa, mga minamahal, aking beloved wife, siya po'y may hypothyroid, mga minamahal. At siya po'y kurkubado, mga minamahal, nanunuyo pong balat, parang may kaliskis, mga minamahal. Nagulat po ako, mga minamahal, sa aking beloved wife, ang himala ng mahal na Panginoon. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung kanyang pagkakurkubado, ito po'y inunat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo po, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi, dati, mga minamahal, hindi ko sukat akalain, mga minamahal, na ako'y masib sa banal na gawain ito, pero napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung siya na po, mga minamahal, lang sabi sa akin, sweetheart, sumama ka na. Walang imposible kung paano ginawa ng mahal pa ang himala sa akin. Walang imposible sa iyo, gagawin din ng ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nagpatuloy po ang inyong abang lingkod sa pagtitiwala sa doktor, mga minamahal. Pagdating na po, mga minamahal, sa pangalawang doktor, private po yun. Hanggat tinaningan na po yung aking buhay, ang sabi sa akin, kung saan ka man nakatira, umuwi ka na sapagkat tatapatin na kita. Iisang buwan na lang ang iyong buhay. Pero mabuti ang ating pinakamamahal. Alam niyo po, mga minamahal, araw po yun ang linggo na hindi ko makakalimutan ang himala ng mahal na Panginoon. Sumama nga po ako sa banal gawain ito, mga minamahal. Araw po yun ang linggo, grabing himala ng mahal na Panginoon. Dinala ko po yung aking sarili, mga minamahal, na sobrang bigat ng aking pakiramdam. Hindi po ako makalakad, talagang hila po yung aking paa, mga minamahal. Pagdating ko po, mga minamahal, sa bahay-sambahan, sa lugar ng Limiri, mga minamahal, sagit pa lang, naramdaman ko po yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na nung po, mga minamahal, na marami pong kabatiran, pinipigilan ko po, mga minamahal, ang aking pagluha. Luha na hindi ko malaman, mga minamahal, kung ano yung nangyayari sa akin. Pinipigilan ko, subalit hindi ko mapigilan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung nag-uumpisa magpupuri ang mga kabatiran, talagang hindi ko namalayan. Yung aking sobrang bigat ng aking pisikal na katawan, talagang niya po'y namalayan ko na lang. Nakakasunod na pala ako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagdating ng hapon, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautis po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Paglubog ko, mga minamahal, sa tubig, pag-ahon ko, mga minamahal, grabing kapayapaan, kagalakan ng aking nararamdaman. Yung aking sobrang bigat na naramdaman, ito'y pinagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpatuloy po kami sa aming paglilingkod. Nandun nga po mga minamahal. Sa aming kabataan, sa aming paglilingkod, dumating po yung pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May dadating po kaming bisita sa aming tahanan, mga minamahal. Wala po kaming mabiling bigas, wala may biling pangulam, mga minamahal. Grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang sa amin ng aking beloved wife, sweetheart, paano tayo niyan? Wala tayo, hindi wala. May dadating pa namang bisita. Pero mga minamahal, babiyahe po ako nung araw na yun, mga minamahal. Paglabas ko po ng aming tahanan, pumunta po ako sa aking garahe, sa sasakyan, mga minamahal. Pagsakay ko po, pag-start ko, nandun na po uli ang aking beloved wife. Inulit na naman po niya, mga minamahal. Sweetheart, paano tayo niyan? Wala tayo, hindi wala. Alam niyo po, napakabait ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Pagsambit ko, buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-start ko, mga minamahal, nagulat po ako sa aking beloved wife. Talagang siya po'y grabing kagalakan. Tumatalon sa sobrang tuwa, mga minamahal. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Sa unahan ng gulong ng aking jeep, mayroong 500, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy po ang inyong maglingkod sa pagbiyahe. Mayroon na po kami pambiling bigas. Nagbiyahe po ako, mga minamahal. Batangas Bawan po yung aking biyahe, mga minamahal. Siguro, mga minamahal, mga 2-3 ikot, mga minamahal. Pagdating ko po ng Bawan, mayroon pong isang baldi, mga minamahal, na wala na po yung mga pasahero ko, mga minamahal. Tinabi ko po yung jeep, kinuha ko po yung isang balding nyo. Alam niyo po, mga minamahal, kung anong laman. Isang balding isda, mayroon pang isang malaking alimango. Mga minamahal, napakabuti, kumplito, magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sa loob ng 15 years na dinugtungan yung aking buhay. Walang operasyon sa aking spinal cord. Tanging ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nagpagaling, mga minamahal. Isipin niyo po, mga minamahal, dati ang aking mga paa talaga yan po'y maliliit na, mga minamahal. Kahit lagariin mo po yan, talagang hindi mo mararamdaman. Pero ngayon, 15 years na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakapagpatuloy sa kabila ng mga kahirapan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy kami pinanghawakan, di mang karapat dapat. Nagagamit pa sa banal na ubasa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagagamit pa sa panunundo ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat na papuri pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang patotoo na ipinahayag ng ating beloved Brother Mario Salvador. At ang naman nagpapatuloy at akin na po pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating pong minamahal kapatid, my beloved wife, our beloved sister, Ann De Luna. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I give the highest praise, glory, and honor to our loving God, the rich Jesus. Purihin ka, mala Panginoon, luwalhati na yung dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapaabot po ako ng dobling paggalang pagbati sa ating dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, and to his beloved children. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga beloved preachers at sa ating beloved workers na na-assign po, naatasan natin, dearly beloved parents of the Lord dito sa lugar na to. Magandang tanghali po sa inyo. Purihin ang mahal na Panginoon at hindi natin makakalimutan ng turo at aral pagmamahal ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Purihin ang mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos na kami pinarating sa lugar na to. Purihin ang mahal na Panginoon. Napakabuti na mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, it's my first time na makapunta rito po sa San Pascual, Batangas. Salamat sa mahal na Panginoon. Happy 10th year church anniversary po sa inyong lahat. Napakabuti na mahal na Panginoon sa ating mga beloved visitor. Katulad nyo rin po ako dati, mga minamahal. Ako ay may karamdaman na
diabetic po ako, nakagat na lamok ko yung aking right leg. Kuya, asa ko po sa doktor, puputulin po yung aking paa. Nung time na yun, mga minamahal, hindi ko po, wala po sa aking intensyon na magpa-doktor, mga minamahal, kasi talagang kung makikita niyo yung sugat ko sa paa, sa kabilang side ng aking leg, talaga maitim na po yan, mga minamahal. Kagat lang na lamok, naging isang palad na po yung laki ng sugat, mga minamahal. Sabi ko noon, kuya, asa ko sa doktor, tiyak puputulin ang aking paa. That time, mga minamahal, nagsasuffer po ako ng problema sa aking beloved husband. Hindi ko po binababa yung sarili namin, yung aking beloved husband. Gusto ko pong itaas ang mabuting pangalan ng ating pinakamamahal sa ang kanyang kapangyarihan na ginawa sa aming buhay. Mga minamahal, alam niyo po, that time, ang aking beloved husband, nagda-drugs, nagmamariwana kahit sa loob ng bahay namin, mga minamahal. Wala siyang trabaho. Bagamat may natapos po yung aking beloved husband dahil yung mga kapatid niya nasa ibang bansa, umaasa lang po siya sa mga padala ng kanyang mga kapatid dahil maaga po naulila yung aking beloved husband. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko alam, nag-aaral po siya ng flying course dati, mga minamahal. Pero alam niyo po, doon na siya natuto na mag-take ng drugs. Habang nagpapalipad ng eroplano, nagtitake siya ng high dosage drugs, mga minamahal. Nung nagsama na po kami dahil sa nagdadalang tao po ako, doon ko lang nalaman nung nagsama kami sa isang bubong, mga minamahal, kahit sa loob ng bahay namin, nagmamariwana. Hindi ko po siya makontrol, mga minamahal. Ayoko naman sabihin sa mga magulang ko yung nangyayari sa buhay ko dahil ayoko po na marinig sa kanilang bibig na hiwalayan mo yung asawa. Dahil isa lang po ang mga maririnig ko sa kanila kahit sa mga kaibigan ko. Hindi ko po sinasabi ko ano yung nararanasan ko, mga minamahal. Hanggang isang araw, yung aking beloved husband, nagsabi sa akin dahil po hindi alam ng mga kapatid niya na may asawa na siya, mga minamahal. Sabi niya sa akin, hindi mo na kita uuwian for 1 month. Dahil darating yung mga kapatid niya, may binayaran sila ng isang babae na papakasalan yung aking beloved husband para mapadali pagpunta sa Canada. Alam niyo po, mga minamahal, sa kadahilan na gusto ko umahon yung aming buhay, baka sakali dahil sa papel lang po yun, baka sakaling pagdating sa ibang bansa, maging maginhawa na yung aming buhay. Alam niyo po, mga minamahal, pumayag ako, 1 buwan po siyang hindi umuwi sa aming tahanan. Alam niyo po, mga minamahal, nung nalaman ko na lang, bagong panganak po ako noon, nalaman ko sa kanyang kaibigan na yung aking beloved husband, yung kanyang pinakasalan dahil wala rin pong asawa yon, hindi alam na may asawa siya at may anak na. Nagsama sila in one roof sa isang bubong na bilang mag-asawa. Noon nalaman ko yung mga minamahal, ang sakit-sakit. Hindi ko masabi sa mga magulang ko yung nangyayari sa akin dahil ayoko nga pong maging broken family. Sa pamamagitan ng sarili kong kakayanan, pinipilit ko na mas save yung marriage namin pero hindi pala kayang baguhin ng tao, kanyang kapwa-tao, mga minamahal. Alam niyo po, hanggang sa dumating isang araw, hindi ko po alam na may kapitbahay kami na dito po umaattend sa Jesus Miracle Crusade. Nakita niya na may karamdaman po ako. Nakita niya rin yung anak ko kahit sa quack doctor, dinadala namin. Halos yung sweldo ko nauubos po sa pagpapagamot sa aking anak. Alam niya, sinera niya po kami na aking beloved husband. Sabi na aking, that time pala yung aking beloved husband, gusto niya na rin magbago. Akala nung ating mahal na kapatid ay born again na kami kasi yung aking beloved husband, bumili ng CD po, yung ang kanta yung Antupang Ligaw.
Alam niyo Singers po and mga youth minamahal, choir, please prepare. lagi niya pong pinapatugtog yun dahil nagusto niya po yung kanta na yun. So every Sunday, nagsisimba po kami doon sa simbahan ng malaking reliyon. Dumadaan po kami doon sa pastoral house kung nasaan nandoon ang ating dearly beloved praise in the Lord. Sabi na aking beloved husband, parang napakabanal na lugar na yan. Ang nasa isip namin mga pare o madre yung nakatira. Pero hindi po pala totoong binanal ng ating pinakamamahal na Jesus ang ating mahal na pastor, mahal na assistant pastor sa punakalamang anak. Tunay po mga minamahal, doon po kami nilipat na mahal na Panginoon, doon po kami natira. Alam niyo po talaga, nilapit kami na mahal na Panginoon. Hindi ko po alam, nandahil sa mga problema na yan, nandahil sa karamdaman na dinadala ko. Pilit na po palang kami nilalapit na mahal na Panginoon sa Kanya. Hallelujah. Alam niyo po, nung shineran po kami, ang sabi ko, pare-pareho lang yan dahil galing din po ako sa sinasabing born again, pero hindi po pala. Nandito sa Jesus Miracle Crusade, ang totoong born God, again. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nung dumalo po kami sa dako ng Amoranto Stadium, alam niyo po, napakabuti na mahal na Panginoon. Ibang-iba po talaga ang mananagawain na mahal na Panginoon. Na that time, nakapantalon pa po ako, lalaki pa po ako, mga minamahal. Hiyang-hiya po ako dahil ina-assist ako ng mga beloved choir na ang haba ng buhok. Sabi ko, iba dito, ibang-iba tong mananagawain na ito na ina-attenan ko, mga minamahal. Doon sa ina-attenan ko talagang nakapantalon po pwede. Yung pastor namin nakikipagbiruan. Pero dito ko po nakita ang ating dearly beloved honorable pastor na laging nakaluhod, nananalangin para sa atin mga minamahal. Alam niyo po, nung tumayo ang ating dearly beloved honorable pastor sa pulpit, at sabi niya sa ating mga binamahal na mga bisita, sino sa inyo may mga karamdaman, may mga problema, lahat yan papawiin na mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, lumapit po kami mag-asawa, tinanggap namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpabautismo kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay mga minamahal, totoong binago na mahal na Panginoon ang aking beloved husband, inalis ang kanyang bisyo. That time, mga minamahal, yung aking karamdaman, gradually po akong pinagaling. Walang gamot na ininom. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung makikita nyo aking binti, mga minamahal, tuyon-tuyo pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dumating po, mga minamahal, yung kanyang visa na dahil sa pagpapakasal niya, nagpa-counsel kami sa ating dearly beloved parents in the Lord. At sabi na mahal na pastor, Brother Bob, kahit na nandito ka lang sa Pilipinas, huwag ka nang tumuloy. Ano man ang naisin mo, kayamanan lahat, magpatuloy ka, magtapat ka sa mahal na Panginoon. Lahat yan ipagkakalob ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sinunog ng aking beloved husband yung kanyang bisa. Nagpatuloy po kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus kahit walang pamasahe. Nakikiusap sa jeepney driver para lang makadalo. Hindi namin tinignan yun pag uwi ng bahay, walang kakainin. Pero hindi po namin tinignan yung patuloy kami nagdalo, nagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon po, tinatamasa namin ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kagalingan ng aming karamdaman, pagpapalang pinansyal na dati-dati nakikiusap sa jeepney driver. Ngayon po, may mga sarili na kami sasakyan na dati-dati ang bahay namin isang hakbang kusina, isang hakbang sala. Doon na lahat kami mga minamahal na napakainit kahit naglalaba kahit doon po doon sa maliit na aming tahanan. Hindi po kami nagrereklamo sa mahal na Panginoon. Nagpatuloy po kami. Ngayon po, may sariling na rin kaming tahanan na pinagkaloob na mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Magpatuloy lang po tayo maglingkod. Sa humirap na sa ginhawa, hindi tayo pababayaan na mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng pagpupurit, magpapasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus will amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pinagpalang patotoo ng ating beloved Sister Ann.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang mahal ay magpapatuloy sa mga pinagpalang patotoo. At akin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Jimmy Tubis. Amen. Praise God. At akin na rin po pinaghahanda ang ating pong beloved Sister Marisa Cabaluna, ating pong beloved Brother Junay Ibon, at ang ating pong beloved Sister Merly Cortez. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise God. Praise the Lord po. Maganda na pong hapon sa ating lahat. Praise the Lord. Bago pong lahat, binabati ko muna po ating kagalang-galang na ebanglista. Praise the Lord. At ang ating pong beloved Mama Dear, ang mga beloved children. Binabati ko po sa magandang hapon na po. Higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Nais ko na pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Para sa hindi po nakakilala sa akin, praise the Lord, dati po akong homosexual, praise God. Yung tinatawag pong bakla, praise the Lord. At naging problema po ako ng aking mga magulang sila, ma'am, praise the Lord. Taga pong gustong-gusto po nila akong baguhin, praise the Lord. Ngunit hindi po ako mabago-bago. Naging problema po ako, lalo na pong aking mahal na ama, praise the Lord. 4 lang po kayo magkakapatid at 2 po kami lalaki at 2 pong babae. Naging bakla nga po ako, kaya naging 3 po kami, praise the Lord. At talaga pong grabe po ang pagiging bakla ko, praise the Lord, ng mga panahon na yon. Talaga pong gustong-gusto po akong baguhin ng aking mahal na ama. Ginawa po nila lahat. Talaga pong binubugbog po ako. Praise the Lord. Lalo po akong lumalala. Praise the Lord. Dahil akala ko po kasi ng mga panahon na yun, ako po isang babae. Praise God. Dahil ng mga panahon na yun ay wala naman po ako naging, mula po na ako isinilang. Praise the Lord. Wala po ako naging kalarong babae. Lalaki po. Praise the Lord. Kaya lahat naging kalaro ko po ay puro babae. Kaya akala ko po sa aking sarili, ako po isang babae. Praise God. Kaya nagbibistida rin po ako. Talaga pong kung anong kasuutan ng babae, kasuutan ko rin po yan. Praise the Lord. At habang lumalaki po ako, nagkaroon po ako ng mga kaibigan na katulad kong bakla. Praise the Lord. Talaga pong at gabi-gabi po nasa labas po kami ng kalsada. Praise the Lord, nasa loob po ako ng diskuhan. Gabi-gabi po talaga po naging problema po ako, lalo na aking mga magulang sila man, lalo na po aking mahal na ama at aking kapatid, dahil habang lumalaki po ako, nagkaroon po ako ng maraming kaibigan na baklay, nalulung po ako sa mga pinagbabawal na gamot. Na mga panahon na yun, ang ginagamit po yung marijuana, praise the Lord. At nagkaroon po ako ng mga kaibigan na mababa ang lipa, praise the Lord. Binubugaw ko po sila, praise God. Talaga pong pagkasama ko po sila, masayang-masaya po ako, praise God. Pero pag nag-iisa po ako, para may kulang sa aking buhay, praise God. At wala pong kapayapaan, praise the Lord. Sumisimba rin po ako sa loob ng simbahan, praise the Lord. Linggo-linggo po, nasa loob po ako ng simbahan. Nakabistida po ako, mga minamahal. Talaga pong akala ko po sa aking sarili, tagang babae po ako dahil kung anong kasuutan ng babae, yun din po, naghihikaw po ako ng malalaking hikaw. Naka-make up din po ako. Praise the Lord, talaga pong, at isang bihis nga po, at pumasok po kami ng mga kaibigan ko sa loob ng simbahan. Tagang gumamit po ako ng mga pinagbabawal na gamot, yung marijuana. Sumimba po kami ng araw ng linggo at mga panahon na yun, ay nagmimisa na po yung pari, praise God. At dumaan po kami sa gitna ng simbahan, doon sa gitna, habang nagmimisa po yung pari, praise God. Halos magkakagulo po yung mga nagsisimba na pinagtitinginan po kami dahil ginawa po namin para po kaming sumasay ng Miss Gay sa loob ng simbahan. At doon po ako umupo sa pinakaharapan, praise God. Nakaharap po ako sa pari, praise the Lord. Kaya naman po ako sumisimba sa loob ng simbahan dahil may kursunada po akong sakristan ng mga panahon na yun, praise God. Kaya po ako nasa loob ng simbahan, inaabangan ko po yung sakristan, praise the Lord. Pag-oras na po ng katawan ni Kristo, yung nakapila po ako doon. Hindi po ako doon nakapila sa pari. Doon po ako pumipila sa sakristan dahil crush ko nga po yun. Pag binibigay na po sa akin katawan ni Kristo,
kinikindatan ko po yun, praise the Lord, kasi durog na durog po ako sa pinagbabawal na gamot. Hindi po ako nahiya, talaga pong pinipilit po ako nung sakit ng katawan ni Kristo. Kinikindatan ko po yun, praise the Lord. Pag sinabi niyang, sige mamaya magkita tayo, sasabihin ko, Amen, praise God. Ganoon ako kalala, praise God, kahit sa loob ng simbahan, hindi ko nire-respeto ang loob ng simbahan. Pero napakabuti po ng ating mahal na Panginoon, praise God. Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, bago itinatag ang sanlibutan, ikaw ay aking pinili, praise God. Napakalayo po ng aming probinsya. Taga pong Bisaya po ako na mapanahon, Bisaya po ako, talaga pong, ang ginawa po ng aking mahal na ama, dahil nagalit pong aking mahal na ama, pinag-igib niya po ako ng, naglasing po yung aking ama. Dahil mabait po ang aking mahal na ama, kaya ang ginawa niya, naglasing po siya para mapagalitan niya po ako. Ang ginawa ng aking mahal na ama, pinag-igib niya po ako ng isang drum na tubig. Hindi ko po alam kung bakit niya ako pinag-igib. Akala ko po maliligo lang po, praise God. Ako naman po, dahil natatakot po ako sa aking mahal na ama, dahil lasing nga po, nag-igib po ako ng isang drum. Nung mapuno na po nung drum, sabi ko po sa aking mahal na ama, Tay, praise the Lord. Puno na po yung drum, ano po ang gagawin? Sabi niya, halika, samahan mo ko, praise God. At yung mga panahon na yun kasi po, mataas po yung drum, pinatungtong po ako ng aking mahal na ama doon sa upuan, praise God. Sabi niya, umakyat ka. Sabi ko, ba't naman po ako maakit, maliligo lang naman? Sabi, hindi, umakyat ka at pumasok ka sa loob ng drum. Taga pong wala na po akong magawa at pumasok po ako sa loob ng drum dahil nagagalit na po ang aking mahal na ama. At paglapag ko lang po doon sa loob ng drum, bigla po ako nilunod ng aking mahal ama. Halos mamatay-matay po ako dahil hindi na po ako makahinga. Praise God. Pag umahangon po ako, tinatanong po ako ng aking mahal ama, ano babae ka, lalaki? Sinasabi ko po sa aking sarili, babae ako. Dahil akala ko po babae po talaga ako. Praise the Lord. Dahil lagi po ako inulod, parang mamamatay na po ako. Inulod uli ako, sabi ko, babae ka, lalaki? Sabi ko, babae, praise God. Tapos, nung pangatlo na po na inunlud po ako, dahil natatakot na po ako, baka po ako mamatay. Tapos, nung tinanong po ako ng aking mahal na ma, babae ka, lalaki? Sinabi ko pong sirena, praise God. Lalo naggalit ng aking mahal na ma. Binugbog pa ako, tagang nilatigo po ako, tagang binugbog ako ng gusto. Kasi lasing nga po, ginawa po lahat ng binugbog. Pagkatapos niya binugbog, pinalayas po ako sa aming tahanan, lumayas ka, salot ka. Noong mga panahon kasi, noong mga panahon yun, hindi tanggap ang bakla, praise the Lord. Ang tawag nila sa mga bakla noon, salot, praise the Lord. Ngunit napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagdating ko po sa dako ng Maynila at nakilala ko po ang ating kapatiran dito sa dako ng Novaliches. Talaga po namasukan po ako bilang katulong. At ang ginamit po yung sanggol na inaalagaan po 3 buwan. Tapos dinala po ako sa Novaliches. Praise the Lord. Nagulat po ako ng mga panahon na yun dahil at pagdating ko po sa dako ng Novaliches ay iba po ang aking nadatnam, praise the Lord, kasi hindi naman po ganun pag sumisimba po ako sa Katolik at tahimik po. Pero nung dumating po ako sa dako ng Novaliches, maingay, nagsisigawan, praise the Lord, naglulundagan, nag-iiyakan, hindi ko po maintindihan kung anong ginagawa nila. Sabi ko, para nababaliw na ang mga tao, para nasa mental hospital yata ako, praise God. Ngunit napakabuti po ng ating mahal na Panginoon dahil ng mga panahon na yun at habang inaalagaan ko po ang yung sanggol na 3 buwan at bigla po siya umiyak at tumayo po ako ng mga panahon na yun at ang mga panahon naman po na yun ay nangangaral ng ating kagalang-galang na ibanghilista at habang siya ay nangangaral at bigla po may lumabas sa kanyang bibig na bulang apoy at yung isa tumama po sa kabila, yung sa gitna po, tinamaan po yung dibbat, nabuwal po ako mga kapatid. Hindi ko po alam kung saan ko nahihagis yung sanggol, praise the Lord. At gumulong-gulong po ako mga kapatid at tumama po yung ulo ko sa bato at napansin ko na lahat na at kinakas out po ako ng mga prayer na mga panahon at kinakas out din ng mga demons kamatayan, demons of dead at bigla po ako nagkaroon ng malay, praise God. Mula noon hanggang ngayon, pinagpala po ako ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Unti-unti po ako binago ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Ang mahaba kong buhok ginupit ng ating mahal na Panginoon. Noong una, di ko po matanggap. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi ka babaguhin ng tao. Babaguhin ka ng ating mahal sa pamamagitan lang ng panalangin ng ating gagalang-galang na ibanghilista, assistant pastor, at ang mga naunang manggagawa, mga bilabig tiyuda, dahil sa kanilang panalangin, kinahabagan ako ng ating mahal na Panginoon,
Hindi po ako nilagay sa loob ng drum, hindi po ako binugbog. Sa pamamagitan ng pag-aayuno ng ating gagalang-galang na ibang lisa, unti-unti po ako binago ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya napatunayan ko po sa gawain ito, dito lang po ako binago ng ating mahal po kayo nung makita ako ng nung isa kong kapatid, praise, nagulat po siya, praise the Lord, dahil mataba na po ako, praise, nagulat po siya dahil hindi na po ako nakabistida, sabi ng aking mahal na kapatid. Talaga pong binago ako ng ating mahal na Panginoon, praise the Lord, at bago po kinuha ang aking mahal na ama at nakakilala siya sa ating mahal na Panginoon, at nagulat din po siya dahil gustong-gusto niya nga po ako makita ng mga panahon na yun, at ayaw ko nga po siya makita ng mga panahon na yun kasi pinalayas nga po ako. Ngunit napakabuti po ng ating mahal na Panginoon nung makita niya po tagang napatunayan niya dito sa gawain ito, binabago ang mga bakla, praise the Lord. Praise the Lord, Napatunayan ko yan, hallelujah. praise God, mula noon hanggang ngayon, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, sa ating mga magulang sa Panginoon, talaga pong sa mga manggagawa, sa mga bilabid dahil sa kanilang panalangin, talaga pong unti-unti ako binago ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng papupuri pa sa salamat ay tanging sa ating mahal na Panginoon lamang, praise the Lord. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Kapuri-puri mga minamahal ang gawa ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po'y patuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. We would like to give the opportunity to our beloved sister Marisa Cabaluna. Siya na po magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Tao sa pusong pagpupuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At dobling paghalang po sa ating minamahal at ginagalang na pastor, ang ating dearly beloved Honorable Evangelist, Wildo Estrada Almeda, at bilang pag-alaala sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Binabati ko din po ang mga anak po ng ating beloved Pastor, mga apo, mga manugang, mga minamahal. Binabati ko po ang lahat ng mga beloved preachers na narito ngayon, workers na nandito, sa mga baguhan po ng mga bisita namin sa araw na ito. Sa inyong lahat po, mga minamahal namin, mga kapatiran, hallelujah. At binabati ko po ang lahat ng happy 10th years anniversary. Purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Year 1987 po, mga minamahal. Nung panahon na yan, ako po ay may taglay na matinding karamdaman, mga minamahal. Mayroon po akong, na-diagnose po ako, mga minamahal, na mayroon po akong chronic liver disease. Hallelujah. Ang sakit ko na yan, mga minamahal, nag-start po yan early 1984. Alam niyo po, grabe po ang hirap na inabot ko sa karamdamang yan, mga minamahal. Dahil ang sakit ko na yan, maga po yung atay ko. Ang laki-laki po ng tiyan ko, mga minamahal. At alam niyo po, hindi na po ako nakakatulog. Kasi po, pag humiga po ako, hindi na po ako makahinga. Grabe pong kabag, mga minamahal, hanggang liig na po ang kabag ko, mga minamahal. Talaga pong wala po akong kapahingahan. At tunay, mga minamahal, ang karamdaman ko na yan, almost 4 years ko po itong dinadala, mga minamahal. Kaya pag may nag-imbita po sa akin na dito nagpapagaling, pumupunta po ako, mga minamahal, di po ako nagdadalawang isip. At ang nais ko po ay gumaling, mga minamahal. At itong Jesus Miracle Crusade, pang-anim na fellowship ko na po itong dinadaluhan, mga minamahal. Sa pinanggalingan ko pong ang mga fellowship, mga minamahal, sila din po ay may mga patutuo na sila nagpapagaling din daw doon. Marami rin daw pinagaling, subalit, mga minamahal, bigo po ako, hindi po ako gumaling, mga minamahal, at wala pa rin po akong kapayapaan. Tunay, isang araw, mga minamahal, nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, na pagalingin niya ako. At talagang, mga minamahal, talaga lagi po ako talagang nananalangin, subalit hindi po sa ganitong pagsamba ang ginagawa ko, mga minamahal. Ako po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, mga minamahal. Kaya alam niyo po,
nung ako'y nananalangin na sa mahal na Panginoon na pagalingin niya ako, isang araw po mga minamahal, alam niyo po, nakita ko po ang streamer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, yan po ay nakasabit lang dyan sa may Quiapo. Nung panahon na yun, napakalalaki pa po ng mga streamers natin, mga minamahal. Napakalalaki po nito. Ang nakita ko po yan, tinandaan ko ang petsa, mga minamahal. At ako po ay dumalo. At sa pagdalo ko po, nag-observe lang po muna ako, mga minamahal, dahil parang sabi ko, parang katulad na rin ito sa mga pinanggalingan ko. Sa pagpatuloy ko po, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nagdesisyong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, ang karamdaman ko pong halos 4 na taon kong daladala, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lang po yan. Ako din po ay may migraine, mga minamahal, na pag ganitong napakainit ang panahon, kahit saan po ako abutin, hinihimatay po ako, mga minamahal. Mayroon po akong severe infection, mga minamahal. Lahat pong yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yeah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. At alam niyo, mga minamahal, ang buhay ko po, tunay pong napakagulo. Dahil ang beloved husband ko, lulong po yan sa bisyo, mga minamahal. Bisyo ng pagsusugal, pag-iinom at pagbabarkada. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang beloved husband ko, talaga pong hindi ko na po talaga sa isip po, hindi ko na po talaga siya pwedeng pakinabangan, mga minamahal, dahil mas mahal pa po niya yung kanyang mga bisyo at ang kanyang mga kaibigan. Alam niyo, sa patuloy ko pong idinadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na dumating ang araw na yan na siya iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan, 6 na taon na po ako naglilingkod, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade. Hindi ko po madala-dala ang beloved husband ko dahil sa taglay po niyang napakaraming bisyo. Alam niyo po, mga minamahal, hanggang naisip ko po na magpaalam na po sa ating beloved assistant pastor, na hiwalayan na lang po siya. Subalit ang sabi ng ating beloved assistant pastor, anak, wag mo siyang iwan. Paano na ang kaligtasan niya? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, ang beloved husband ko na isang araw tinawag din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa pamamagitan po ito ng isang motorcycle accident, mga minamahal. Hindi po siya tumatakbo. Nagpapakarga lang po siya ng gasolina sa isang gasoline station nang siya bunduli ng isang pampasaherong jeepney. At tunay, mga minamahal, yung cashier's booth ng gasolinahan, durog na durog yan. Ang kanyang motorsiklo, napilipit yan, mga minamahal, at talagang sabog ang napakaraming dugo. Kaya nung pagmakita nyo po ang pinangyarihan, mga minamahal, hindi mo talaga iisiping buhay ang nadisgrasya sa lugar na yon. Subalit, mga minamahal, nung time na yon, mga minamahal, yung beloved husband ko sinugod na po sa ospital. Sinamahan na po siya ng hipag ko, at ang maya-maya lang po ang hipag ko tumawag na sa akin, at ang sabi, durog ang kanyang buto sa paa. Lumabas po yung buto niya, mga minamahal, sa paa. At ang kailangan po maoperahan siya agad. Wala akong ibang naisip, mga minamahal, kundi ang tumawag sa ating pastoral house. At nakausap ko po ang ating beloved assistant pastor. Nang sabi niya, anak, huwag kang mag-alala. Tinatawag na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay lahat ng takot ko, mga minamahal, inalis ito ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Umasa ako sa sinabi ng ating beloved assistant pastor na huwag akong mag-alala. At tunay, mga minamahal, na dapat operahin na po siya. Pagdating ng hapon, next ray po ulit siya, inulit ang pag-x-ray, mga minamahal. Ang durog na buto, mga minamahal, naging bone fracture na lang po ito. Purihin ang mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. But sa tinabong sugat nito, mga durog ang kanyang mga laman. Kailangan pong tanggalin lahat ang laman, mga minamahal. Kaya ang sabi ng doktor, sige, magpahinga na lang muna sa bahay, pwede nang umuwi. Pagalingin po ang malaking sugat niya, mga minamahal, tinanggal na mga laman sa paa. At after 2 months, ibabalik ko para simentuhin. Alam niyo, mga minamahal, bago po dumating ang 2 months, mga minamahal, isang malaking krusada po ang gaganapin ng Jesus Miracle Crusade sa dako po ng Luneta, year 1993, November 7, 1993, mga minamahal. At alam niyo po, ang beloved husband ko po, sinama ko po siya doon. Hindi siya nakakalakad, nakasaklay po siya, mga minamahal.
at siya mag-decide. Ang sabi ng mga doktor, matagal bago siya makalakad. Subalit nung siya mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, ilang araw lang mga minamahal, lumapkad na po ang aking beloved husband. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hindi na po kami bumalik ng ospital, mahal na Panginoon, na mga minamahal, para magpa-semento. Alam niyo po, January 1994, ang beloved husband ko po, mga minamahal, naglalakad na, nasa Baguio na po kami, napakalamig ng panahon. Nakakalakad na po siya, mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Talagang hindi na po namin siya na ibalik sa ospital, mga minamahal. At ang buhay po namin, mga minamahal, talaga pong napakahirap. Kasi po, sa karamdaman ko na napakatagal na, ilang taon taglay ko, at sa bisyo ng aking beloved husband, talagang nakikitira lang po ako sa biyanan ko. Kami mga minamahal, umaasa na lang po sa biyanan ko, mga minamahal. At talaga pong hirap po kami sa buhay. Pag dumalo ako sa mga banal na gawain natin, napakalayo po ng gawain, mga minamahal. At alam niyo po, hindi, ang mga anak ko, 3 po yan, isang 7 months old, yung aking bunso. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, pag ako'y dumalo sa banal na gawain, dala-dala ko po ang mga anak ko, mga minamahal, ako lang po ang nagbabayad ng pamasahe, kalong-kalong ko po yung 3, mga minamahal. Dahil sa kawalan po talaga, na ubos po sa id po talaga kami. Subalit mga minamahal, patuloy ko pong ginagawa ito, mga minamahal. Nagtitiis po ako, mga minamahal. Hindi ako napapagod, mga minamahal. Lalo ko pong pag-araw ng banal na gawain, araw ng linggo, gusto ko Miyerkules na, gusto ko Biyernes na, gusto ko lagi sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo, mga minamahal, ang daming nagpapatotoo na ang sabi, at sa pagbibigay, pinagpapala sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, tinatandaan ko po yan, hindi po sa laki ng halaga, kahit sa maliit na halaga, mga minamahal, maging tapat po tayo. Pag ako'y may tinanggap na pera, nakabukod na po ang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko inaasahan na yung kasi tinitignan ko po, sabi ko, mahal na Panginoon, sa kanilang mga patutuo, pinagpala sila ng mahal na Panginoon, bakit kaya ako hindi pa? Subalit, mga minamahal, hallelujah, sa patuloy ko pong pagdalo, humihingi ako sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan kung ano po ang nararapat kong gawin. Alam niyo, mga minamahal, tinuruan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na magluto, mga minamahal. Lagi po ako napag-uutusan ng ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved assistant pastor, na ipagluto siya. Yung mga paborito niya, mga minamahal, na kahit hindi ko alam, galak na galak akong, sige maalam ko po yan, alam ko, sige po, pag pinagluto ako, wala po akong hindi alam, mga minamahal. Lahat alam ko at ipinagtatanong ko po yan doon sa kapitbahay namin. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko inaasahan na sa ganun palang paraan ako pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. May anak po ako, mga minamahal, nung pagkatapos po niya ng college, mga minamahal, nag-OJT po siya. Sa Itbulaga po siya nag-OJT, mga minamahal. Nung time na yon, ang sabi niya sa akin, ma, naghahanap sila bossing ng caterer. Sabi niya, magpasa ka ng magpadala ka pang food taste. Alam niyo, mga minamahal, ginawa ko po yun. At pinagpala ako ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil isa po ako sa napili, mga minamahal, na mag-supply ng pagkain sa Itbulaga, mga minamahal. Hallelujah. Year 2000 pa po yan, mga minamahal, hanggang sa kasulukuyan, mga minamahal. Talagang kami pa rin po ang nagsusupply ng pagkain sa Itbulaga, mga minamahal. Hallelujah. Dati, pangarap ko po, sabi ko, mahal na Panginoon, yung bahay namin, kahoy, ang daming ipis, ang daming insekto, mga minamahal. Sabi ko, bigyan mo naman po ako ng bahay, bato. Sabi ko, kailan po kaya ako magkaroon? Pinangangarap ko pa, mga minamahal, kasi sa dami ng anak ko, wala rin po kaming sasakyan, mga minamahal. Nakikipaghabulan kami sa mga bus. May mga bunga pa po akong matatanda na kasama, mga minamahal. Hiningi ko sa mahal na Panginoon, pagkalooban niya kami ng masasakyan para magamit sa pagdalo. Tunay po, mga minamahal, hallelujah.
tinugon po lahat ito ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palit-palit na lang po kami ng sasakyan, mga minamahal. Talaga pong ang Diyos sa dito, mga minamahal, ay totoong Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ang bahay na pangarap ko, mga minamahal, hindi lang po isang bahay, pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay, mga minamahal, hindi lang po yan. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagpapagaling po ng mga karamdaman. Hallelujah. Mayroon po akong apo, mga minamahal, nagkaroon po siya ng COVID, mga minamahal. Talagang halos ikamatay na po niya. Alam niyo po, wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi nung malaman ng aking beloved husband, ng aking apo na yan nagkasakit, at talagang hindi na makahinga, mga minamahal, ang ginawa niya, naisip niyang mag-ayuno. Mga minamahal, ang sabi niya, kailangan ko na mag-ayuno. Nung malaman ng apo kong may COVID na ang daddy niyan nag-aayuno, mga minamahal, bigla siyang lumakas, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang wala na po kanyang inilapat na gamot, hindi na po siya na ospital. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. May apo ako, mga minamahal, na nasagasaan po yan. 6 years old po siya, mga minamahal. At noong time na yon, makakain lang po kami sa labas. Nauna kaming bumaba, yung apo ko na iwan doon sa isa kong apong nagdadrive. At alam niyo po, mga minimal, tumawid po ang batang ito, nabundol ng isang van, mga minimal, nakaladkad pa po siya ng mga 10 metro, nakayod po talaga yung ulo niya, mga minimal, yung braso niya, butas po itong laman dito, mga minamahal. At talagang hindi mo iisipin ang batang 6 na taong gulang, mga minamahal, makaligtas sa aksidenteng yon. Subalit nung dinala siya sa ospital, mga minamahal, wala man lang fracture, mga minamahal, walang pinsala sa kanyang katawan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo rin po, patutuo ko din ang amay apo ako, mga 3 years old po siya, mga minamahal. Nung time ng pandemic, mga minamahal, nag-LBM po siya. Grabe po, mga minamahal, talaga pong LBM, talagang grabe. Suka po siya, mga minamahal, dumudimi po, talagang tuloy-tuloy po yun, mga minamahal, hanggang pangatlong araw. Hinakita ko na po siya, nakahiga na, hindi na siya gumagalaw. Ang kamay niya, nakaganyan na lang, mga minamahal. Ang tingin niya, nakakisami na lang po, parang hindi na po niya ako nakikita. Nung time na yun, mga minamahal, pagdalhin ko po siya sa ospital, ang dami pong mga gagawing swab test, ang dami pong kailangan, mga requirements sa mga minamahal. So sabi ng aking mga beloved husband, alis kami, hindi namin alam saan kami pupunta, dala namin yung gamit ng bata. Habang nasa daan kami, mga minamahal, tinanong ako ng beloved husband ko, saan tayo pupunta? Ang sabi ko sa kanya, sa pastoral house, hallelujah. Sa dako po ng Sabarte, mga minamahal, dinakbo po namin doon ang aking beloved apo, mga minamahal. Alam niyo po, pag akyat pa lang po namin ng pastoral house, alam niyo po, hindi pa po siya nalilihans. May nag-abot sa kanya ng biskwit, mga minamahal. Ang baby namin, 3 days nang hindi kumakain. Yung biskwit na yan, mga minamahal, isang balot ng Sky Place at kalahati, naubos po niya yan, mga minamahal. Hallelujah. Na siya'y nalihans, nakipagpuri po kami doon. Hanggang sa pag-uwi namin, total healing po ang ipinagkaloob ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah. At alam niyo po, patotoo ko rin po sa inyo ang aking beloved mother-in-law sa dako po ng Canada, mga minamahal, na dapat operahin po siya. May batok po siya sa abdo, mga minamahal. Ang dami na po talagang mga laboratories, talagang ayaw naming ipa-opera kasi matanda na siya. Subalit, mga minamahal, talaga pong ang mga in-laws ko gusto nilang ipatanggal. Alam niyo po, nung time na malaman namin, araw na yung kinabukasan, operahin namin biyanan ko. Alam niyo, nag-fasting po kami lahat, mga minamahal. Ultimo batang maliit, talagang hindi kami kumain. Prayer and fasting ang ginawa namin, mga minamahal. Kinabukasan, nung operahin po yung beloved mother-in-law ko, mga minamahal, hallelujah. Wala na pong nakitang bato, mga minamahal. Tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ang sabi nga nila, pwedeng idemanda ang doktor kasi bakit wala namang nakitang bato. Subalit alam namin na ito'y tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, purihin ang mahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang beloved husband ko rin po, nagka-COVID din po siya, nawala ng panlasa, nawala ng pang-amoy, mga minamahal. Wala lang po siyang ginawa, nasa
second floor ng bahay namin. Siya lang mag-isa doon, isang linggong nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang gamot, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. At isa na lang po, pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ng ating mahal na pastor, ay tunay na man of God, mga minamahal. Alam niyo po, may kamag-anak po ang aking beloved husband na ang sabi niya, manghihiram siya ng cheque sa amin kasi may maglo-loan siya ng kotse. Yung beloved husband ko, hindi po siya humindi, mga minamahal, pumayag siya. Napakaraming cheque ang inisyu namin, mga minamahal, sa pangalan ng aking beloved husband. Nakapag-loan ng kotse yung kanyang kamag-anak, mga minamahal. Subalit, mga mahal, hindi po ito nabayaran, mga minamahal. At alam niyo po, ibinenta po niya sa iba. Dinala po yun, mga minamahal, sa may dako ng Quezon. Itinago yung kotse na yun, mga minamahal. Ang nangyari po, kami po ang hinaharas ng bangko. Alam niyo, mga minamahal, napakalalaking tao yung pumupunta sa amin, mga minamahal, para ang tinatakot na po kami, kailan ilabas namin yung kotse na hindi namin alam kung saan nandoon, mga minamahal. Alam niyo po, may ultimatum na po ang bangko na pag hindi pa namin isinuli, talaga pong may mangyayari po sa amin, mga minamahal, maaaring makulong po kami. At alam niyo po, mga minamahal, wala kaming ibang naisip, kundi ang pumunta sa ating beloved pastor, mga minamahal, dala po namin ang sulat ng bangko na nakalagay doon, na pag hindi namin ibabalik, magkaroon kami ng kaso, mga minamahal. Araw po ng linggo yun, dala-dala ko sa ating beloved pastor. Hindi po niya tinignan yung sulat na dala ko, mga minamahal. Nasabi ko lang na mayroon kaming naging problema, kunting explanation lang. At ang sabi ng beloved pastor, wala yan. Mag-ayuno ka ng 5 araw. Ang beloved husband ko po, mga minamahal, agad-agad po yung nag-fasting. Alam niyo po, mga minamahal, 3 days pa lang po, lumabas na po yung ng kotse, mga minamahal, almost 1 year, mga itinago nung nakabili, mga minamahal. Nilutas po ng Diyos ang aming problema na isuli po namin ito sa bangko, mga minamahal. Tunay ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay mapagpalang Diyos, mga minamahal. At alam niyo po, hanggang ngayon, mga minamahal, ang dating negosyo namin na hanggang nag-umpisa lang po kami sa 3 kasirola sa harap ng bahay namin. Ngayon, isang malaking catering services na po kami, minamahal, Amen. mga minamahal, Hallelujah. hallelujah. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, papuri, pasasalamat, pagsamba. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoong Jesus. God bless you po to our beloved sister Marisa Cabaluna sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo. Sa pagkakanto, tayo po'y patuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. We would like to give the opportunity to our beloved brother July Ibon. Siya po magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, to be followed by beloved sister Merl Angeli Cortez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagluwalhati, parangal, para po sa ating pinakamabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tapos po sa pagbati at bibling paggalang sa ating minamahal na Evangelista, ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganyan na rin po sa mga beloved children, sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po sa ating beloved Urgent Pictures, pangasiwa sa lugar na ito, sa ating mga minamahal mga gawa, sa ating mga bisita, mga baguhan. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang totoong gawain ng buhay na Diyos. At binabatik po na isang pinagpalang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa dakilang pribilehiyo na minsanan pa mapapurihan ko at parangalan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Na dati po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aming pamilya po mga minamahal ay bunga ng panalangin, walang sawang pagluhod, pagdalaing pag-aayuno ng ating beloved pastor sa dako ng Oriental Mindoro po mga minamahal, nakarating ang salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahilan po mga minamahal sa hindi nahihiyang mahiyang kapatiran na nagpapatotoo po mga minamahal kahit sa dako ng palengke po mga minamahal, nabahaginan ng salita ng Diyos ang aking mahal na ina.
Alam niyo po mga minamahal, ang aking mahal na ina, nandyan po mga minamahal, lipos po ng karamdaman. Maliliit pa po kami po mga minamahal. Ang aking mahal na ina, na-infection na po yung kanyang pagkakalagate po mga minamahal. Tuwing tanghali po mga minamahal, patong-patong na ang damit po mga minamahal. Na andyan giniginaw po, napakaraming tabletas, marami na po mga minamahal, albularyo po nalapitan, dadapwat walang kagalingan. Ngunit isang araw sa dako ng palengke po mga minamahal, sa paghahayag ng katotohanan ng ating mahal na kapatid, na sabi sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ang Diyos ay buhay. Yeah, Alam niyo po hallelujah. mga minamahal, yung aking mahal na dumali po ng Bible study, nakinig ng mga patotoo. Sabi ng mga magagawa, magpabutismo sa pangalan ni Jesus, magsisi, papagaling ang karamdaman. Yan po, instant, pinagaling po ng ating pinakamamalapan ni Jesus. Umuwi po ng bahay po mga minamahal. Ganyan binahaginan ng aking mahal ama po mga minamahal. Noong time na yon, ang aking mahal ama, may kidney trouble, sakit sa puso po mga minamahal. Napakaraming tabletas na po ang iniinom po mga minamahal, datapot ng kagalingan. Totoo po, numabautismuhan sa pangalan ng Jesus, isa rin po sa pinagpala at pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal, 1993. Ako naman po mga minamahal, binahaginan ng aking mga mahal na ina. Sa kabila ng ako'y may pananampalataya po mga minamahal. May fellowship na dinadaluhan po mga minamahal, sabi ng aking mga kasama. Huwag kang mabibrainwash ng inyong mga magulang ng iyong ina. Dahil ang Diyos, nung una lamang panahon nagpapagaling, ngunit kasi nuwililingan po mga minamahal. Nung ako'y makadalo sa Jesus Miracle Crusade, nakarinig ng mga buhay na patotoo, na patunayan ko, ang Diyos ay buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Yung sakit kong ulcer, mga minamahal, sa magitan ng pag-aayuno panalangin, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hindi lamang po yan po mga minamahal. Unang taon ko po mga minamahal na naglilingkod na ng palataya sa gawaing ito. Nakatala sa Pilipinas po mga minamahal, yung pinakamalakas sa lindol. Sa dako ng Mindoro po mga minamahal taong 1994. Maraming tao ang nabuhusan ng buhay po mga minamahal. Palibasa ang aking mga magulang mangingisda. Ang aking na magtitinda ng isda. Kaya na sa palengke po mga minamahal, labagin ang salita ng Diyos. Dumating ang malakas sa lindol po mga minamahal. 3 malalaking alon, wasak aming mga bangka, wasak ang mga bahay. Napakaraming taong nang matay. Dapat mga minamahal, himala ng Diyos. Yung anak ng ating mga minamahal, mga kapatid, na aking mga kapatid, gulong sa buhangin po mga minamahal. Nigualis po mga minamahal, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po mga minamahal, yung time na yan, 1994, napakaraming aftershock po mga minamahal ang dumanas. Yung mga kapatiran po mga minamahal, alam niyo po, nagpangipangita po mga minamahal sa bahay-sambahan. May inuupahan bahay-sambahan po nung time na yun po mga minamahal. Himala ng Diyos, aftershock po mga minamahal, ang mga kapatiran nasa loob ng bahay-sambahan. Gumuho po yung pader po mga minamahal. Papalabas po ito na andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Isa rin po mga minamahal, totoo nag-iingat ang ating pinakamamahal na Jesus. Naging biyahero po ako mga minamahal. Ng prutas po mga minamahal, naging manindi po ako ng prutas sa dako ng Calapan City po mga minamahal. Galing Divisoria, itatravel po pa Calapan po mga minamahal. Yung tracking po namin po mga minamahal, nakabuking po kami ng 2 a.m. po mga minamahal sa Batangas Port. 1 p.m. nasa Manila pa po kami po mga minamahal, aalis pa lang. 1 oras kukunin lang po tatakbuhin ng tracking. Manila to Batangas Port po mga minamahal. Hindi inaasahan pangyayari sa expressway po mga minamahal. Hindi inaasahan, nandyan po mga minamahal, may kutsin sa minsay po mga minamahal sa aming unahan. Nandyan po, makitang-kita ko po mga minamahal, pag preno ng aming driver po mga minamahal, napasigaw ako ng, Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po mga minamahal, kabutihan ng Diyos po mga minamahal. Akala ko sa pelikula ko lang nakikita na pag bilang preno, umiigot po ang sasakyan, 2 ikot po mga minamahal. Pagtigil nakarap sa Manila, hindi po yan po mga minamahal, nag-slide, hindi po yan bumulid po sa kabilaan maraming karga. Nandun po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Napatunayan ko po mga minamahal sa aking paglilingkod, ang Diyos ay buhay dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Isa rin po sa pinasalamatan ko po mga minamahal, nabuyo po ako sa paghahanap buhay po mga minamahal, napalayo sa gawain po mga minamahal, dumating rin po ang paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Before year 2000 po mga minamahal, yung aking karamdamang ulcer na pinagaling ng ating pinakamahal na Jesus, sa isang iglap, binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nandyan po halos talagang ikamatay ko nung time na yon. Ngunit hindi po ako nagpadala sa ospital.
Tanging po mga minamahal ang pangaral ng ating mga minamahal ng mga ngaral. Pag may sakit sa iglesia, ipatawag ang matanda sa iglesia at panalanginan po mga minamahal. Yan po'y ginawa na aking pamilya. Sabi sa akin, mahal na kapatid, ang bunga ng karamdaman, ng kasalanan ay karamdaman. Kung may pagkukulang, magsisi. Yan po'y ginawa ko. Ano niya po, within 3 days, recovery po ako. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hanggang ngayon po, almost 30 years na po, nakakaraan po mga minamahal, taglay ko ang kalakasan, nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin po sa pinasasalamatan ko mga minamahal, na yung pagpapala po sa dako ng Calpan City sa ating bahay-sambahan po, sa kabila ng maraming inupahan po mga minamahal, nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng sariling luti po mga minamahal at bahay-sambahan na malilipatan. Unang pagkakataon po mga minamahal, samba overnight prayer po mga minamahal. Sa kabila ng kami, matagal na panahon nawalay po mga minamahal sa paglilingkod. Sabi ko sa aming beloved wife, Ma, unang pagsamba ngayon, paglipat doon chapel, tayo ay sumamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niya po, hindi nagdilawang isip yung aking mahal na asawa. Sabi niya, tayo sasamba tayo ng overnight prayer. Mula ng oras na yun po, mga minamahal hanggang ngayon, pinanghawakan kami ng ating pinakamamahal na Jesus. Bakit po mga minamahal? Nagkaroon ulit kami ng pagkakataon makapakinig ng mga buhay ng patotoo. Nagkaroon ulit kami ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Isang buwan na nakakaraan mga minamahal nang kami makapanumbalik sa paglilingkod mga minamahal. Nagpasya po ang inyong abal lingkod na mag-volunteer po mga minamahal. Isa po ako sa mga ilang mga pinagpalang volunteer po sa dako ng Calpan City po mga minamahal. Nandyan yung isa po mga minamahal, nagbo-volunteer po mga minamahal. Na kuryente ng 13,000 volts po mga minamahal. 6 meters ang taas buhat sa lupa. Unay ulo po mga minamahal. Pagbigay ng kuryente po mga minamahal, putok ang talampakan, putok ang ulo po mga minamahal. Ngunit buhay, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung ilang volunteer po mga minamahal, kasama ko po mga minamahal, nandyan mga walang trabaho. Ang gaway, sumama sa aking pagbubulunteer sa dako ng Calpan, sa paggawa sa bahay-sambahan po natin doon mga minamahal. Alam niyo po, within 3 days sila nakakatrabaho. Pila-pila po ang tumatawag sa kanila upang sila pa'y kuning gagawa uli po mga minamahal. Ako rin po mga minamahal, inyo bang lingkod, 1 buwan ng aking makapamanalik. Nandyan po mga minamahal, nagpasya po ako mag-volunteer po mga minamahal. Nandyan, dumaan po ang ilang buwan, dala po ng kahirapan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal ay lagi po sa mga Kristiyanong sumusunod sa ating pinakamamahal. Alin niyo po mga minamahal ang nangyari. Isang araw po, isang umaga po mga minamahal, aalis po ako, magbo-volunteer, sabi ng aking beloved wife, Pa, walang panluto ang ating mga anak ngayong buong maghapon. Ngunit nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Mahal na Jesus, alam ko, walang pangailan na aking pamilya. Nandyan po mga minamahal, sabi ko, gusto kong gumawa sa iyong bahay-sambahan, gusto kong tumulong. Ikaw po ang bahala sa aking pamilya po mga minamahal. Gumawa po ako sa pagsasaayos ng bahay-sambahan natin sa dako ng Calpan City po mga minamahal. Lumipas sa maghapon. Gabi na po mga minamahal, inabot kami ng 7 p.m. po mga minamahal bago mag-uwian. Naalala ko po mga minamahal, wala akong iniwang kahit ano sa aking pamilya. Ngunit, nandiyan ang ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko, mahal na Panginoon, ikaw ang bahala, pauwi na po ako. Alam niyo po mga minamahal, ang layo ng ating chapel buhat sa bayan ng Calpan City. Sa ating chapel, 10 kilometers po mga minamahal. Nandyan po may tinatawag po yung intersection, 5 kilometers po mga minamahal. Paglampas ko po dyan po mga minamahal, alam niyo po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. May nalampasan po ako sa sidewalk po mga minamahal, nakita ko. Kulay puting plastic po mga minamahal, din nagdadrive po ako ng tricycle. Alam niyo po mga minamahal, mga 15 meters na po ang aking lampas. Ngunit pinaisip ng may bumulong sa akin, balikan mo yung plastic na yon. Alam niyo po, ma'am, nag-U-turn agad ako, binalikan ko. Praise God, himala ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, ang laman ng plastic na yan po, mga minamahal. 5 balot na kanin, 2 fried chicken, 3 piniritong matambaka po, mga minamahal. Sapat sa aking pamilya. Talagang, nagyan pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa kabila ng kawalan po, mga minamahal, nagpatuloy po ako sa pagtulong sa pagsasaayos ng ating bahay-sambahan. Alam niyo po, mga minamahal, dumating ang ilang buwan po, mga minamahal, nauwi ako na aming tahanan namin po, mga minamahal.
nakikita ko na lang, may nakabag ng isang kabang bigas, may nagbigay po mga minamahal. Hindi pa nabubuksan, kinabukasan may kalahating kaban, may 10 kilos, may 15 kilos, napakaraming pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon na pamagitan ng pagtitiis po mga minamahal, ang Diyos ay hindi po nakakalimot pagka inuuna po natin ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin po mga minamahal, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, diyan po sa dako ng gawain natin church sa Calapan City, mga minamahal. Per 6 months po, mga minamahal. Alam niyo po, talaga naandyan po ako, isa po sa saksit himala na pagpapala ng ating pinakamamahal sa ating bayan sambahan. Dahil ako po isa sa gumagawa. Papasko po mga minamahal, anyo po, wala po kami flooring pa po nung kami nasa pagtatambak palaang. Ngunit may baguhang nahipo po mga minamahal. Nandiyan yung time na yun po mga minamahal, isang araw nagpadala na lang 100 sakong semento po mga minamahal, 20 sakong skim coat. Talagang pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng pasyong yun. Kami po ay naka-flooring po mga minamahal. Talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila nga po ng kahirapan, sabi nga po mga minamahal, kami nawalay po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inalipin po ako ng kahirapan po mga minamahal. Hindi po ako makadalo ng linggo po mga minamahal. Yung aking mga anak, inihahatid ko na lang yung aking mahal na asawa sa pagsamba. Hanggang gate na lang ako mga minamahal, hindi na ako pumapasok dahil kailangan ko maghanap buhay. Dahil pag ako naka-absent sa paghahanap buhay mga minamahal, kinabukasan, dubli po ang aking hahabulin po mga minamahal, yan po ang buhay ko. Dadapat nung ako'y makapanumbalik, yung lumayo ko sa paghanap buhay, nag-volunteer na lang po, tumulong sa paggawa sa ating bayan sa dako ng Calapan City. Alam niyo po mga minamahal, himbala ng Diyos, yung utang ko po ng minamahal na hindi kayang bayaran sa loob ng 2 taon. Dahil utang babayaran, babayad utang din po. Papalaki po mga minamahal, wala pong katapusan. Dadapat, totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung 6 na buwan ko po mga minamahal, 90% ng utang ko, binayaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaya ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin po mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na dati po nung kami maliliit pa po ang aking mga anak. Pagka yan po nagkakaroon ng karamdaman, simpleng langnat, kahit kinukumbulsyon po mga minamahal. Kami pong mahal na asawa ay nagsisisi lang, inihingi ng kahabangan sa Diyos, pinapatong aming kamay sa aming anak. Yan po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Akala ko po mga minamahal, dahil yung aking bunso po mga minamahal ay grade 12 na. Nandyan po mga minamahal, akala ko, hindi ko na kailangan panalangin po mga mel dahil malaki na yung aking anak. Ngunit sa apo po mga minamahal, nandiyan ka rin, kailangan pa rin po tayong manalangin. Kahit sa apo, nandiyan po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last October po mga minamahal, yung aking isang apo po mga minamahal ay 7 months old lang po mga minamahal. Sa kalikutan po mga minamahal, kargan yung kanyang papa, kalong po din sa may balikat po mga minamahal. Yung kanyang papa nagtimpla po ng bagong timplang kape. Napakainit po ng tubig mga minamahal. Nahila po ng sanggol po mga minamahal. Bumanli po doon sa katawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang una nakaalam yung aking mahal na ina. Sabi sa akin, Tutoy, yung apo mo, panalangin mo. Nabanlian na mainit na kape. Nandiyan po mga minamahal. Ngunit sabi ko, tawag niyo sa aking kapatid sa pastoral natin sa dako ng Calapan, i-pray over. Ano niyo po mga minamahal, dahil ako po ipapunta ng volunteer po ako mga minamahal. Uwi ko nung hapon mga minamahal, himala ng Diyos, kinumusta ko yung aking apo. Kunting pula lang po, walang banli, walang laptop. 7 months old na bata po mga minamahal. Dadatwat yung aking anak po mga minamahal na may kapit na hindi na isama sa panalangin. Lapnit yung balat po mga minamahal, kulukulundot. Pasampasa po mga minamahal, kita yung pinagtamaan po ng tubig. Ngunit yung aking apo na ipanalangin sa tulong dalangin natin, beloved pastor, wala po nangyari po mga minamahal. Praise the Lord. Pinag-ingatan ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan rin po mga minamahal, isang araw, last Miyerkules siguro, 1 month na po mga minamahal. Alaw ng Miyerkules, hindi po ako nakadalo po mga minamahal. Paalala na naman ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Punta yung aking mga anak doon sa bahay po mga minamahal. Alam niyo po ang sabi, Pa, punta niyo si Nini, hindi makakain, nilalagnat na naman. Di kami mag-asawa, bangon po mga minamahal, pumunta po kami doon sa inuupahan tahanan ng aking malanak. Hipo ko talaga napakataas ang lagnat po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung kabagsisi, pinatuwang ko ng kamay sa pangalan at pinakamamahal pa ni Jesus. Yung bata po sabi ng aking manugang, Pa, si Nini, hyper na uli. Pinagaling agad ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya po mga minamahal,
sa Jesus Miracle Crusade sa mga baguhan. Pag kayo nagpaboses sa pangalan ni Jesus, taglay niyo ang kapangyarihan, taglay niyo ang pangakong nagbubuhat sa ating pinakamamalapan ni Jesus, na ipapatong ang kamay sa may karamdaman at gagaling. Yan po mga minamahal, ay lagi namin dinadanas sa magitan ng pagsisisi at pagsisisi, hingi ng tawag sa tulong dalangin ng mga propeta ng Diyos. Nandyan po mga minamahal ang katugunan ng ating pinakamamalapan ni Jesus. Kaya po ang buong pagpupuri, pagluwalhati at parangal para lamang po sa ating pinakamamalang Jesus po lamang. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoong Jesus. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po to our beloved brother July Ibon sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo. At tayo po'y dadak our beloved sister Merle Angeli Cortez, my beloved wife, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Estrada Almeda. At di po natin makakalimutan mga turot aral po na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah, bumabati rin po akong magandang hapon po sa kanilang pong beloved children. Hallelujah, beloved children-in-law. Hallelujah, magandang hapon na po mga minamahal. Hallelujah. Sa inyo po mga minamahal, hallelujah, dito po sa dako po ng San Pascual Outreach mga minamahal. Hallelujah, ako bumabati po ng happy 10th year church anniversary mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Una po sa lahat na kami po yung malulhating nakarating po dito sa ating banal na sambahan, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap ng pakiramdam, mga minamahal, na makapiling kayo. Hallelujah. Dito sa gawain po. Hallelujah. Sa ating San Pascual Outreach, mga minamahal. It was also our first time, me and my children po, na makadalo po dito. Hallelujah. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin. Mga minamahal, sa pagbiyahe po kanina, mga minamahal, andyan po, hallelujah, sa pagbiyahe po namin, andyan na naka-encounter po kami ng mga minamahal ng, meron po kami nadaanan mga minamahal na aksidente, mga minamahal, along the way po dito. Andiyan po, napakabuti po natin, pinakamamahal po Diyos, dahil pinag-ingatan niya po kami. Bali yung nagkaroon ng banggaan, mga minamahal, dyan lang po, nasa harapan po namin, mga minamahal. Hallelujah. Tapos pagtingin ko po, mga minamahal, bali isang kotse, tsaka isang truck, mga minamahal. Hallelujah. Nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kasi nasa harapan po namin is truck, mga minamahal, and may mga kargada pong mga bakal. Hallelujah. Sabi ko po sa beloved husband ko, hallelujah, salamat sa mga mahal na Panginoon, dahil andyan, nabuti na lang hindi po mabilis yung takbo namin or mabilis yung takbo din po ng truck, mga minamahal, dahil napakadelikado, mga minamahal, dahil may mga bakal nga pong karga. Hallelujah. Yun po yung nasa harapan po namin. Pero grabe pong pag-iingat po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po talaga na hallelujah, ang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po ang turo po ng ating beloved honorable pastor na hallelujah, manalangin bago umalis ng bahay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At andyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na hallelujah, ako man po ay napadako dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi mo po karapat-dapat. Andyan po, hallelujah, na ako po sineran po ng beloved husband. Andyan po na, nung una po, andyan po sinabi ko po na pare-parehas lang naman yung mga gawain. Hallelujah. Andyan po, sabi po ng beloved husband ko na mag-observe lang mo minamahal. Andyan po na after few services, mga minamahal, talaga nag-observe po ako. Hindi ko po namalayan. Talaga po pala, pag tinawag ko po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Diyan po talaga ang hallelujah. Ang mahal na Panginoon Jesus ang masusunod sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah. Andiyan po na, unti-unti mga minamahal, after few services, mga minamahal, di ko na rin po namalayan. Ako rin po ay umiiyak na, hallelujah, nakakaramdaman ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Andiyan mga minamahal, bilang baguhan dati, mga minamahal, hindi po ako makakasunod sa, hallelujah, sa kabanalan, mga minamahal. Andiyan po, bali sa bahay po, may kabanalan, mga minamahal, nakasuot ng palda, and pagdadalo po. Pero pagdating po sa trabaho, hallelujah, andyan po na
na nagpapantalon pa po ako dati, mga minamahal, na hindi po pala kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po one time, mga minamahal, araw po ng Wednesday, mga minamahal, sobrang sakit po ng tagaliran ko, mga minamahal. Nagchiron po ako ng acute appendicitis, mga minamahal. Hallelujah. Alam ko po sa sarili ko na may pagkukulang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andiyan tinanong po ako na aking beloved husband, mga minamahal, na kung mahina ang pananampalataya, madadaling kita sa doktor. Pero kung gusto mo, sumama ka sa banal na gawain. Kung mag-release ka ng 100% faith sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan mga minamahal, sabi ko, dadalo ako sa ating banal na gawain. Hallelujah. Andyan nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan mga minamahal, almost a week na po kung di makatulog, mga minamahal, nang nakahiga. Andyan nakaupo lang po ako. Hallelujah. Sobrang sakit mo ng tagiliran ko sa right side and sa likod, mga minamahal. Hallelujah. Talagang during the service, mga minamahal, simula umpisa hanggang matapos, talagang nakaupo lang po ako, nagpupuri na nanalangin. Hallelujah. Andiyan po nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magsusot ng kamanalan. Hallelujah. Andiyan po after the mass healing, mga minamahal, talagang parang nagdagilan lang. Mga minamahal, talagang Praise pinagilan the po Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Without any medication, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po din ng aking beloved children, mga minamahal. Andyan po, pareho po sila nagkaroon ng E. coli bacteria, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po talagang napaka-delikado po nung sakit na yan, mga minamahal. Yung mga beloved babies ko po, andyan after kumain, diretso po sa CR, tas nagsusuka po. Hallelujah. Pasensya na po sa mga kumakain, mga minamahal. Andyan po na nanghina po sila. Hallelujah. Andyan po talagang hallelujah. Patuloy lang po kami na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo, humingi ng kapatawaran, patuloy nagpuri, nag-ayuno. Andyan po, hallelujah. After a few days, mga minamahal, talagang pinagaling po yan ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po ng beloved son ko, mga minamahal. Andyan po dati mga minamahal, 2 years old pa lang po siya. Nagkaroon po siya ng severe UTI, mga minamahal. Hallelujah. Bilang bata, mga minamahal, andyan po na papasok pa, wala pa po sa CR, mga minamahal, nasa pintuan pa lang po siya. Talagang naglulupas sa ina yan sa sobrang sakit, mga minamahal, ng kanyang tiyan, mga minamahal. Hallelujah. Andyan na, that time po, bilang first baby po namin, hindi po namin alam kung anong gagawin, mga minamahal. Andyan na, pina-check lang po namin yung urine niya, mga minamahal, para lang po malaman kung anong karamdaman niya. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, after the laboratory test, mga minamahal, yung urine po niya, yung normal po na pus cells or yung nasa urine natin is 0 to 2, mga minamahal. Andyan yung sa beloved son ko, mga minamahal. Hallelujah. 40 to 50 counts po, mga minamahal. Sabi po ng doktor, mga minamahal, sobrang lala na daw po ng UTI ng beloved son ko, mga minamahal. Hallelujah. Pag hindi po daw po namin ninagapan, talaga magkakaroon po ng infection, magkaka-damage po yung kidney niya, mga minamahal. Hallelujah. And then, hallelujah, sabi po ng doctor, mga minamahal, talagang kailangan na po, urgent na po, kailangan niya uminom ng antibiotic, mga minamahal. Binigyan kami ng reseta, mga minamahal. Hallelujah. Pero patuloy po na ng palataya po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hallelujah. At dyan po, beloved husband ko po, nag-ayuno po sa dako ng pastoral house, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ako po patuloy po nagpuri, nagsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po natatapos, mga minamahal, yung pag-ayuno ng aking beloved husband. At dyan po, talagang pinagaling po yan ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Diyan po talagang hindi po namin pinainom yung mga gamot, mga minamahal sa aming beloved husband. Talagang patuloy lang po kami sa unang dalangin po ng ating beloved na normal pastor, Minister Dalmeda. Diyan po talagang ang kagalingan po nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At diyan mga minamahal, para po mapatunayan ko talaga sa mga doctors and sa beloved, sa mga beloved loved ones po namin na hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamalapas. Andyan na pinalaboratory ko po ulit yung urine ng beloved
San ko na yan, mga minamahal. Lalo mga minamahal, himalang karaparaanan po natin, pinakamamahal po yung sasali. Talagang nag-normal po yan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Pero yun yung mga minamahal dun sa fast sales or yung counts po ng Nana from 40 to 50. Hallelujah. Nag-normal po yan na 0 to 2, mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakabuti po natin, pinakamamahal na mga Jesus. Hallelujah. Walang sapat na salita, mga minamahal. Hallelujah. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal sa mga pagpapala na totoo po mga minamahal ang pagbibigayan siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Andiyan mga minamahal na during the pandemic. Hallelujah. Hallelujah. Beloved Finance Choir, please prepare. Nag-work po kami sa mga events, mga minamahal. Diyan nawalan din po kami trabaho, mga minamahal. Pero gano'n po kabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, simula nung yung years, simula sa umpisa hanggang sa kasulukuyan, mga minamahal, talagang di po kami pinagkulang natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po, sobrang pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal na kami po sa aking buong sambayanan, mga minamahal, aking beloved babies na po, lahat po kami ginagamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Di man po karapat dapat, mga minamahal, dyan po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ng pagpapalang physical, financial, higit sa lahat, pagpapalang spiritual na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak po para sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po to our beloved Sister Merle Angelique Cortez sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo para sa ating mahal na Panginoon.